Ayon sa doktor, ang kanyang sakit ay nasa huling sandali na. At ilang araw na lang ang natitira para mabuhay. Pumunta si Mirabel sa isang bakanteng lupain para magtayo ng sariling libingan. Ito ang magiging pahingahan ko. Sana sa kabilang buhay ay mas maging masaya ako. Bakit miserable ang buhay ko? Bago ako mamatay, tutulungan ko itong kawawang kaluluwang makatakas sa kanyang paghihirap. Nakasalubong ni Mirabel si Sina na umiiyak habang nasa gitna ng lawa. Bakit lahat kayo iniyuyurakan ng tiwala ko? Ha? Ang mga leyon ay kaaway ng mga buwaya, kaya gagayahin ko ang kanilang sigaw. Si Mirabel ay nagtrabaho sa isang zoo, kaya alam na alam niya ang mga katangian ng hayop at kung paano sila paamuhin. Ayos ka lang ba? Bakit mo ako niligtas? Hindi mo pa ako hinayaang mawala? Miserable ang buhay ko. Pinagtak sila ng nobyo, ninakawan ng yaman. Walang kwenta pang mabuhay. Malusog ka pa. Buong kinabukasan mo sa hinaharap. Pahalagahan mo ito at huwag sumuko. Mas gugustuhin ko pang maging pagkain ng buhaya kaysa maniwala sa anumang sabihin mo. Pakiusap, pahalagahan mo ang iyong buhay. Sa sandaling iyon, habang nagtatalo ang dalawa, bumagsak ang kometa mula sa langit na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Parehong namatay sina Mirabel at Sina. Ang totoo, ang kometa ay isang sasakyang pangkalawakan ng alien na nawala ng kontrol na sanhi ng hindi inaasahang aksidente. Naku, nagdulot kami ng sakuna. Para itama ang kanilang pagkakamali, gumamit sila ng makabagong teknolohiya para buhayin sina Mirabel at Sina. Patawarin mo kami. Mabuhay ng bagong buhay na masaya. At nagsimula ang isang bagong araw. Nagising si Mirabel na tunay na bagong sarili. Anong nangyari sa akin? Habang walang malay, may nakita akong kakaibang nilalang mula sa kalawakan. Ginawa ba nila akong ganito? Naging alien na ba talaga ako? Salamat. Mabuhay ng maayos. Ang pangalan ko ay Sina. Marahil si Sina ang gumawa nito sa akin. Poprotektahan ko ang lahat. Kasama si Sina. Anong mang mangyari? Ang muling pagsilang na ito ay isang magandang regalo. Pahahalagahan ko ito at gagamitin ang aking bagong kapangyarihan para makatulong sa iba. Lalo ng mga naligaw na landas. Biglang uminit ang panahon sa mundo na nagdulot ng maraming apoy at init. Kung sino man, tulungan niyo ako. Lola, magpahinga ka na. Kayong lahat, huwag matakot. Panoorin niyo ako. Ginamit ni Mirabel ang kanyang pambihirang elemental na kapangyarihan para mapatay ang apoy. Noong una, nag-iingat ang mga tao sa hindi pangkaraniwang itsura ni Mirabel. Ngunit ang kanyang kabaitan ay binago ito at tinanggap siya ng lahat. Ipinagpatuloy ni Mirabel ang paggamit ng kanyang elemental na kapangyarihan para tulungan ang mga tao sa pagsasaka at pagtatayo ng mga bahay. Napakainit. Paano tayo magpapalamig? Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ginamit ni Mirabel ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mahiwagang mga bagay para palamigin ang lahat. Grabe, ang lamig! Ang malamig na simoy ng hangin ay pinupuno ako ng enerhiya tulad mo. Mahusay! Magsimula na tayo! Kabaligtaran, si Sina pagkatapos makakuha ng bagong kapangyarihan ay nagpa siya na maghiganti sa lahat na nagkasala sa kanya. Sina, patawarin mo kami! Ginawa namin ito dahil sa aming mga paghihirap. Ang iyong pagdurusa ay walang iba kundi sa iyong walang sawang kasakiman. Lahat ng tao ay sakim, masama at malupit. Wawasakin ko kayong lahat! Maliban sa isang tao na nagligtas sa akin. Ang unang taong nagparamdam sa akin na ligtas ako, na nagbigay sa akin ng pag-asa na sumulong. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ang taong yon. Anong klaseng alimaw siya? Kahanga-hanga si Mirabel! Siya yun! Siya ay... Huwag kang magsaya! Siya ba ang nanakit sa'yo? Opo! Opo! Natagpuan ko siya sa abandonadong bahay. Lahat ng tao doon ay natatakot. Siya lang ang nakaligtas. Ayon sa kanya, babaeng alien ng salarin. Tulad ng babaeng to. Hindi! Hindi ako yun! Naku, hindi! Paalisin siya! Para sa halimaw na tulad niya, kailangan natin ng pagpamanhid.
Tandaan na patuloy na turukan siya ng pampamanhid. Kung hindi, kapag nagising siya, tapos na tayo. Nakita siguro ng lalaking yun si Sina. Siyang nasa likod ng mga pangyayaring yun. Gusto kong pigilan si Sina pero wala akong magawa dahil kontrolado ng mga pagmamanhid ang katawan ko. Sino siya? Ako ay isang dakilang nilalang na magpapasyak kung mabubuhay ka o mamamatay. Pakiusap, iligtas mo ako. Meron ako matandang ina at munting anak. Kung gayon, bakit hindi mo iniligtas si Mirabel? Napakalaki nang naitulong niya sa inyong lahat. Sina, pakiusap! Tumigil ka! Gusto ka nilang saktan. Nandito ako para iligtas ka. Dapat alam mo kung sino ang kaibigan at kung sino ang kalaban. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, pero ayokong saktan mo ang mga inosenteng tao dahil sa akin. Hindi sila inosente. Ang mga tao'y taksil at hindi karapat-dapat na iligtas. Kahit natratuhin mo silang mabuti, tatalikuran ka pa rin nila para sa kanilang sariling benepisyo. Tiwala, pagdududa, takot, kaligayahan, ang mga damdaming ito'y nabubuhay sa loob ng bawat tao. Nagdududa ang mga tao dahil nakakaramdam sila ng inggit. Natatakot ang mga tao dahil pakiramdam nila ay hindi sila protektado. Kung bubuksan natin ang ating puso sa kanila, unawain ang kahinaan nila, maaalis natin ang negatibong emosyon at mapapabuti sila. Tumigil ka ng gumawa ng mga dahilan para sa kanila. Hindi ako gumagawa ng dahilan. Ang rason kung bakit ako nandito ay dahil sa kabaitan ng mga natulungan ko. Naniniwala kaming hindi gagawa ng masama si Mirabel. Natakot kami na nasa panganib ang buhay ni Mirabel. Kaya itinaya namin ang aming buhay para lumaban sa mga sundalo at palihim na naghukay ng lagusan para iligtas siya. Inialay ko ang aking buhay sa paniniwala sa kanya. Naantig sa puso ni Sina ang kwento ni Mirabel. Ulila na rin ako. Ngunit sa aking mabilis sa pag-iisip at talino, nakagawa ako ng imperyo sa edad na 20 taong gulang pa lang. Umibig ako sa isang lalaki, ngunit ipinagkanulo niya ako. Ninakaw niya ang lahat ng kayamanan at sinira ang aking reputasyon. Lahat ng pinagkatiwalaan at tinulungan ko ay tinalikuran ako. Sina, hindi ka nag-iisa. Mananatili ako sa tabi mo. Tutulungan kang gumaling at makahanap ng tunay na kaligayahan. Ngunit sa oras na yun, nahaharap ang mundo sa isang hindi inaasahang sakuna. Anong nangyayari? Maaaring may kaugnayan ito sa kamakailang global warming. Kahapon nakita ako ng nakakatakot na imahe sa bolang kristal. Isang napakalaking planeta ng apoy ang papalapit sa mundo. Sa loob lang ng isang oras, magiging ampo ang buong mundo. Sina, magtulungan tayo para iligtas ang sangkatauhan. Mananatili ako sa tabi mo hanggang sa katapusan ng mundo. Ginamit ni na Mirabel at Sina ang kanilang kapangyarihan ng yelo para gawing yelo ang planeta ng apoy. Ngunit hindi ito sapat. Ito'y pansamantalang solusyon lang. Pagkaraan ng ilang sandali, matutunaw ang yelo at malalagay pa rin sa panganib ang mundo. Mirabel, mahal na mahal mo ang mundo, hindi ba? At ang taong nakatira doon? Oo, mahal na mahal ko sila. Ang mga ngiti nila ang bitamina ng aking kaligayahan. Sa totoo lang, may narinig ako mula sa mga nilalang sa kalawakan. Ang ating puso ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan na may kakayahang lumikha ng isang pagsabog na maaaring sirain ang buong planeta. Nawalan ako ng pag-asa, ngunit salamat sa iyo nakahanap ako ng pag-asang mabuhay. Nagpasya akong isakripisyo ang aking sarili para iligtas ang mundo. Hindi, Sina! Huwag mong gawin yun! Isasakripisyo ko ang sarili ko. Ako huwag kang hangal, Mirabel. Mas karapat dapat kang mabuhay kaysa sa akin. Isinakripisyo ni Sina ang kanyang puso. Ang sakripisyong ito ay hindi para sa iba, ngunit para sa iyo. Dahil ikaw ang bitamina ng aking kaligayahan. Mirabel, maging masaya ka. Niligtas ang mundo, ngunit nagbayad si Sina ng malaking halaga. Nang mamatay si Sina, bumalik sa normal ang mga ginawa niyang bato. Pinawalang sala si Mirabel at ang mga nanakit kay Sina ay dinala sa hustisya. Ipinagpatuloy ni Mirabel ang kanyang misyon na tumulong sa iba. Minsan, tumitingala siya sa langit at naaalala si Sina. Mahal kong Sina, sana sa kabilang mundo ay masaya ka na.